Magandang araw mga kapodcast! Welcome back sa ating programa na tumatalakay sa mga mahalagang isyu at kalagayan ng ating bansa. Ako si Cherry at makakapanayam natin sina Ate Michelle, Miss Nancy, and Miss Jewel. Kamusta na kayong lahat mga kapodcast? Ngayong episode, pag-uusapan natin na ang ilan sa mga pinaka-importanteng serbisyong pampubliko na kinakailangan ng bawat isa sa atin. Itong pabahay, pangkalusugan, transportasyon at edukasyon. Ang mga nabanggit ko ay mga mainit na isyu na kinakarap ng mga tao, ano? Tama ka dyan, Cherry. At saka, sobrang laki ng epekto nito sa mga pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Pero, ang tanong, accessible ba ito para sa lahat? At kontento ba ang bawat Pilipino sa mga serbisyong natatanggap nila? Kaya naman, tatalakayin natin ang kasalukuyang kalagayan nito, pati na rin ang mga hamon na kinakaharap ng ating bansa. Simulan na natin sa pabahay, kasama sa isyu na laging mainit pagdating sa mga urban areas tulad ng Metro Manila. Pagdating sa pabahay, isa sa mga pangunahing problema natin ay ang kakulangan ng abot-kayang tirahan, lalo na sa mga lugar na mabilis umunlad, kasama dyan yung Metro Manila. Ayon naman sa mga ulat, di ba nasa mahigit 6.5 million ang kakulangan sa pabahay? Oo, Nancy. At saka, marami ring mga pamilya yung nagpipilitang maghanap ng solusyon sa hindi tamang lugar. Kabilang na nga dyan yung mga squatters area, diba? Na wala na silang ibang choice kundi magtayo dun sa mga siksikang area ng Metro Manila. May programa naman ang gobyerno, gaya ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing or 4PH, Department of Human Settlements and Urban Development, Pag-ibig Fund Housing Loan. Pero mukhang kulang pa rin ang pondo at pagsusuporta sa mga proyekto para matugunan ang mas mataas na demand. Oo nga, sa usaping pondo, kasama dyan ang serbisyong pangkalusugan, yung kakulangan sa mga ospital, mga doktor, at mga gamot. Isa rin sa mga kinakaharap nating problema. Tama, habang tumataas ang bilang ng mga kaso ng iba't ibang sakit, hindi nakaka-access ng libreng gamutan ang mga tao kaya malaking hamon pa rin sa ating bansa ang pagpapabuti ng healthcare system. May mga programang tulad ng PhilHealth na nagbibigay ng tulong pero maraming mga Pilipino pa rin ang nahihirapan sa pagpapagamot dahil sa mataas pa rin ang presyo ng mga gamot at serbisyo. Tama ka dyan, Jewel. At saka hindi lang yan. May mga kakulangan din sa medical professionals, lalo na dun sa mga rural areas dahil nga mahirap itong puntahan at yung iba delikado pa. Tsaka isama pa dito yung mga medical professionals na umaalis ng bansa dahil kakulangan nga or maliit yung sahod na natatanggap nila. Kaya talaga nagkukulang sa pangkalusugan. Alam nyo ba, isa rin sa usapin na laging mainit ay ang kalagayan ng ating transportasyon, lalo na sa mga urban areas. 'Di ba? Araw-araw siksikan ng pampasaherong bus at tren. Hindi pa kasama rito ang mga aberya sa mga pampasaherong tren na madalas ay nagiging sanhi ng pagkaantala ng mga tao sa kanilang mga trabaho at iba pang mga gagawin. Oo nga, at pati na rin sa kakulangan sa modernong mode of transportation. Kasi kahit may mga proyekto katulad ng MRT extension tsaka bagong LRT lines, parang kulang pa rin yun. Parang kulang pa rin yung bilang ng mga sasakyan na pwedeng magsilbi sa libu-libong commuters kada araw. Kaya nga Nancy, no? Kulang rin kasi sa mga alternative mode ng transportasyon gaya ng mga bike lanes at saka yung mga eco-friendly solutions. Kung hindi ito agad matutugunan, baka lalo pang lumala ang sitwasyon ng traffic at polusyon sa bansa. Tama, Ate Michelle, maraming nagiging apekto yung kalusugan sa buhay ng commuters, drivers, emergency vehicles at mga negosyo. Hoy, alam nyo ba, kung mabagal ang usad ng transportasyon, alam nyo bang ganun din ang sa edukasyon? Ang kalidad ng edukasyon sa bansa ay patuloy na isyu, lalo na sa mga pampublikong paaralan. May mga hakbang naman na isinasagawa ang gobyerno tulad ng libreng tuition sa mga state university, pero marami pa rin ang mga kabataan na hindi nakakapasok sa paaralan o nahihirapan sa mga learning materials. Tama, ang bigat din ng challenge sa mga guro, kulang na nga sa sahod, kulang pa sa resources, at madalas sila ang nagsasakripisyo para matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante.
Kahit may mga programang katulad ng K-12 at digital learning, kulang naman sa classrooms, kulang sa teachers, kulang sa modernong kagamitan. Hay nako, sobrang daming issue na hinaharap ang Pilipinas. Pero may mga positibong hakbang naman na ginagawa ang gobyerno at ilang mga private organizations. Para matugunan ng mga pangunahing pangailangan ng bawat Pilipino, kinakailangan ang mas malalim at mas epektibong mga solusyon. Makikita natin na malaki ang mga kailangang i-improve sa mga serbisyong ito para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Pero bilang mga mamamayan, mahalaga rin na magtulungan tayo sa pagtutok sa mga isyong ito at magbigay ng suporta sa mga proyektong may mga hakbang na layuning magdala ng pagbabago. Tama ka dyan, Cherry, kasi hindi naman lahat sa gobyerno natin isisisi. Hindi naman lahat yun responsibilidad ng gobyerno. Tayo ding mga mamamayan ay may responsibilidad dito. Kayong mga kapodcast, anong opinion sa mga natalakay namin? Maraming salamat sa pakikinig, mga kapodcast. Huwag kalimutang i-follow ang ating channel para sa iba pang episode na tatalakay ng mga mahalagang isyu ng ating bayan. Hanggang susunod, ako po si Cherry, kasama ko si Miss Nancy, Miss Jewel, and Ate Michelle. Stay safe and informed. Bye!